Sa mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Kayo po ay welcome dito sa 4Peace Discussions. Dito sa 4Peace Discussions, we are learning to pray, to prove, to practice, and proclaim. At kayo pong lahat ay aming malugod at tinatanggap. Po? So tayo po ay live sa mga sumusunod na mga Facebook pages and YouTube channel. Ang dito po ang 4Peace Discussions. Ganun din po ng ating minamahal na conference, South Central Luzon Conference. Ang AWR Batangas, tayo din pinapanood diyan sa Mindoro Island Mission Media Network. So salamat din po kay Pastor Nep Popwe na kayo po kinonect doon. At ganoon din po sa ilang page po ng pinaglilingkuran din po na inyong lingkod, ang SDA Southern Quezon 1 District at AWR Southern Tagalog. So kung saan man po kayo nanonood dyan, kayo po welcome. At welcome po kay Pastor Ismael Perry, kay Pastor Erniel, na patuloy po nating makakasama dito po sa ating pag-aaral kung saan natin pong nire-repaso at atin pong dinidiscover kung ano po yung mga messages ng Panginoon sa ating Sabbath School Lesson Review. At so bago po tayo magpatuloy, ay atin pong bigyan ng pagkakataon si Pastor Ish and then si Pastor Eniel para po sa kanilang pagbati. Yan. Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa panibago nating pag-aaralan na leksyon at naway sa pamamagitan ng ating pag-aaral tayo'y mas lalo pang magtiwala sa mga pangako ng Diyos at tumibay ang ating relasyon sa Kanya. Muli po, ang inyong lingkod, Pastor Ismael Ferry mula dito sa Metro Batangas. Ayun po, magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa ating pong programa. Nawa na kapiling natin ng Diyos sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. At ganoon din po, magandang umaga sa iba pong mga nanonood sa ibang dako ng sanlibutan. Ayun po. Thank you, Pastor Erniel, Pastor Isha, inyong pagbati. Totoo po yun, yung binanggit ni Pastor Erniel. Nasa-surprise nga po ako na nakarating na ito sa Dort, sa Ilocos, at meron na tayong viewers sa ibang bansa. Masaya po kami na nakakatulong po ang ating program para po sa inyong mas malalim pa na pag-aaral ng salita ng Diyos, particularly ng ating Sabbath School Lesson Review. By the way, if you want the copy ng ating pong outline, click nyo lang po yung link dito po sa video na ito. Makikita nyo po diyan at pupunta na po kayo din sa website at madadownload nyo po doon yung ating outline. So tayo po yung magpapatuloy sa ating pag-aaral. Hilingan po natin si Pastor Erniel para po sa panumulang panalangin. Pastor? Ayun po, tayo po ay manalangin. Banal at dakilang naming Diyos, nagpapasalamat po kami na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin ng pagkakataon upang pag-aralan ang mahalagang bagay na nakapaloob sa leksyon. Tulungan kami at gabayan ng Banal na Espiritu upang ang lahat ng bagay na ito ay aming pong maunawaan at ganoon din po magamit po namin sa pang-araw-araw namin paglilingkod at buhay. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Hiling namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Erniel. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating Sabbath School Lesson Review. Na ang focus po natin ay yung Book of Exodus. At ngayon po ay Lesson 6, pagtawid na po sa dagat na pula. So napakaganda nitong part na ito kasi siguro one of the things, pag ako nagbabasa ng Exodus, isa sa mga nakaka-excite na part. Kasi talagang makikita natin yung himala. Sa ngayon sa sinasabi ng Bible ay
wala nang nangyaring ganong himala simula nung nangyari yung panahon sa panahon ni Moses. Ano po? So tayo po yung magpapatuloy. Ang atin pong talatang sa ulihin, susing talata sa ating lesson for this week ay Exodus chapter 12, 26 to 27. Ang sabi po dito, sinabi ni Moises sa bayan, huwag kang matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa kanyang gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyo nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon, ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. So napakaganda itong verse na ito. Ito po yung elaborate ng ating pong dalawang pastor mamaya po sa ating discussion. So just a introduction or paniwalang kaisipan mga kapatid. Ang Exodus po mula po sa Ehipto ay isang mahalagang pangyayari sa pakikipag-ugnayan po ng Diyos sa kanyang bayan na nagpapakita ng kanyang makapangyarihang pagliligtas. Ano po, kailangan mo, hindi po, lagi yan inuulit-ulit yan sa ating lesson na nagsho-show up itong story na ito tungkol po sa ginagawang pagliligtas ng Panginoon. Kailangan hindi mawawala yung isip natin doon. Kahit na exciting na yung mga story, always fall back doon po sa pagliligtas sa ginagawa ng Panginoon. Matapos ang Pasko, ang mga Israelita na nakalaya na ay nagsimula sa isang paglalakbay na puno ng pagsubok at mahalagang desisyon. Ang paglalaan po ng Diyos ay umabot pa sa material ng mga pagpapala, isang malaking pagsubok sa kanilang pananampalataya. Ang hindi inaasahang pagbubukas palad ng mga Ehipsyo ay nagdulot ng isang malaking hamon doon po sa espiritualidad ng mga Israelita. Ano po, kahit na sabing may portion nga sinasabi din, di ba, mga pastor, na at sila'y nakasumpong ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, yung mga blessing ay nandoon. Yun din pala ay naging challenge at the same time bago sila tuluyang makaalis. Ano po? So tingnan natin mamaya sa inyo po mga i-discuss. So, kailangan nilang pumili, gamitin ang mga makayamanan para sa pagsamba o pagtatayo ng santuaryo o mahulog sa tukso ng idolatriya. Di ba? Yung ginto na nakuha nila sa Ehipsyo, wala naman sila ibang napagkuhaan nun eh. Pagdating nila doon sa Canaan, ginawang goya. Di ba? Which is, it comes from the blessing of the Lord. So parang nagkaroon talaga ng challenge sa kanila. So kaya naman, ang salaysay ng Exodus ay hindi lamang tungkol sa physical na kalayaan, kundi tungkol din sa patuloy na paikibaka sa pagitan ng pagsunod at pagsuway sa Diyos na nagpapakita ng kahinaan ng pananampalataya sa gitna ng kasaganaan. So, ituloy po natin. Meron po tayong 4 P's ngayong week. Ano po? Una po ay pagpapalaya ng Diyos na may layunin. Pangalawa po ay pagpapasakop at pagtatalaga sa Diyos. Pangatlo, pagtanggap at pagyakap sa paraan ng Diyos. At pang-apat ay pagsulong ng may pananampalataya sa Diyos. Ang point number 1 at point number 3, didiscuss po ni Pastor Angel. Ang point number 2 and number 4, i-discuss po ni Pastor Ishmael Ferry. So pakinggan po natin si Pastor Angel para po sa point number 1. Pastor? Yun, salamat po Pastor Josh, no, na inyo pong binuksan ang ating pag-aaral ngayon pong hapon. Mga kapatid, dadako po tayo sa unang punto, pagpapalaya ng Diyos na may layunin. So makikita natin dito na ang pagpapalaya ng Diyos ay hindi lang basta sila inalis galing sa lugar kung saan sila inalipin, kundi mayroong magandang panukala ang Diyos. Dalawa ang layunin na ipinakita ng Diyos. Titingnan po natin mga minamahal mga kapatid ang mga bahaging ito. Ano po? Layunin ng Diyos kay Paraon at sa Ehipsyo. Ito po isa sa mga sinasabi ko kanina, twofold. Yung isa ay layunin ng Diyos para doon sa mga Ehipsyo at kay Paraon. Kanyang ipinatawag sina Moises at Aaron ng gabi at sinabi, maghanda kayo. Umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo at ang mga anak ni Israel. Umalis na kayo at sambahin ninyo ang Panginoon. Gaya ng inyong sinabi, dalhin ninyo ang inyong mga kawan at ang inyong mga baka gaya ng inyong sinabi at kayo'y umalis na. At idalangin ninyo ako ay pagpalain. Pinagmadali ng mga Ehipsyo ang taong bayan at madali ang pinaalis sila sa lupain sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay mamamatay. Sa pinakita ng Diyos na kapangyarihan dito po sa mga taga-Ehipto at kay Paraon mismo, mga minamahal mga kapatid, makita natin dito na nag-iba ang, sabi nga, ang ihip ng hangin. Ano po? Kung dati ay pinipigilan sila, lubos ang pagpigil sa kanila. Ano man ang mangyari, hindi sila makakaalis. Ngunit dito mga kapatid, makikita natin ang pag-iba ng ihip ng kasaysayan at ng istorya. Sila ngayon ay tinataboy na. Kumbaga, sige, umalis na kayo.
baka kami maubos pa. Ang kapansin-pansing bagay dito mga minamahal mga kapatid, ito hong idalangin ninyo ako ay pagpalain. Humiling si Paraon na siya ay ipanalangin o idalangin ng mga Israelita sa kanilang Diyos kasi nakita niya kung gaano ka makapangyarihan Diyos mayroon si Moises at si Aaron at ang buong Israel. So ngayon mga kapatid, ang sabi ni Paraon, idalangin ninyo ako na ako ay pagpapalain. So isang bagay mga kapatid, sa layunin ng Diyos ay maipakita mismo kay Paraon at sa mga taga-Ehipto na ang kanilang Diyos na sinasamba ay walang kapangyarihang Diyos, na ang kanilang Diyos na sinasamba ay hindi kayang ipagtanggol ang kanilang bayan laban sa Diyos na mayroon ang mga Israelita. So malaking bagay ito mga kapatid na at least nabuksan ang prideful na Paraon. Nakita niya at sumuko siya sa huling banda ng kanyang buhay. Ngunit makita natin mamaya mga kapatid kung ano pa ang nais sabihin ng mga bagay na ito. Pangalawa, layunin ng Diyos sa bayan ng Israel. Kaya't dinala ng taong bayan ang kanilang minasang harina bago ito nilagyan ng pampaalsa na nakabalot pa ang kanilang mga pangmasa sa kanilang mga damit at ipinasan sa kanilang mga balikat. Ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa sinabi sa kanila ni Moises. Sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak, mga alahas na ginto at mga damit. Binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya't ibinigay sa kanila ang anumang hingin nila. Kaya't kanilang sinamsaman ang mga Ehipsyo. So dito mga kapatid, makita natin sa ikalawang bahagi na pinagpala ng Diyos ang kanyang bayan. Bago sila umalis, may instruction sa kanila. Samsaman ninyo ang mga Ehipsyo. So pagdating doon ay walang resistance na nangyari mga kapatid, no? Ipinadala sa kanila ang lahat ng kanilang gusto mang hilingin sapagkat nakita mismo at saksi mismo ang kanilang mga mata ng mga Ehipsyo kung paano iniligtas at inilikas ng tunay at makapangyarihang Diyos ang kanyang bayan sa dakong iyon mga minamahal mga kapatid. Yun nga ang sinasabi kanina ni Pastor Josh, no, na sa puntong ito sinamsaman nila ang mga Ehipsyo, lahat ng kayamanan nakuha nila, kumbaga ang gusto nilang kayamanan na pwedeng dalhin at bitbitin, dinala nila. Ngunit nandun yung test, no? Nandun yung test. Paano nila gagamitin yung pagpapala ng Diyos? Paano nila ito i-spend? Ito ba'y para sa kapurihan ng Diyos o magiging tukso para sa kanilang bagong Diyos-Diyosan? So yan po ang nakita nating bagay mga minamahal na kapatid. Next, titingnan po natin ang mga prinsipyong itinuturo dito po sa unang punto. Una, ang tunay na pagsisisi ay nagmumula sa puso. Isang pagbabago ng isipan at puso dahil sa pag-ibig sa Diyos. Hindi lamang dahil sa takot sa mga kahihinatnan ng ating mga kasalanan. Dito mga kapatid, makikita natin na ang puso ni Paraon ay pinakita kung paano tumigas at pinatigas mga minamahal mga kapatid. At sa huling banda, para bagang makita natin ay parang nagsisi si Paraon. Bakit parang titingnan natin, humingi siya ng ipanalangin siya, mga minamahal mga kapatid, ng mga Israelita sa kanilang Diyos. Pero ang tunay na pagsisisi mga kapatid, sa puso nagmumula. No, sa puso nagmumula. So hindi porket alam mo na may nakakatakot na mangyayari sa iyo kaya ikaw ay magsisisi, ay maaring mailalagay ka sa punto na huwad na pagsisisi ang iyong nararamdaman dahil tinitingnan mo yung kahihinatnan at nangingibabaw yung takot. So hindi ho yan ang tunay na pagsisisi na binabanggit sa ating pong pag-aaral mga kapatid. Ito ho dapat nagsimula sa puso, hindi kung saan man dahil sa pagkatakot na ating tinitingnan sa bandang huli. No, mga minamahal mga kapatid, ito po ay dapat magmula sa ating puso ang pagsisisi. Ang tunay na pagbabalik loob ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagkilala sa ating mga pagkakamali. Kung ating titingnan mga kapatid, no, kung didiretsuhin natin ang story, pero mamaya i-elaborate pa rin to. Kung didiretsuhin natin ang story, si Paraon hindi siya nagpakumbaba kasi no na nakalayo na ang mga Israelita ay talagang nagdesisyon siyang ipahabol pa at siya mismo ay humabol din.
napigilan ang kanilang pag-alis. So makita natin doon mga kapatid, sa ating buhay, ang pagbabalik loob nangangailangan ng pagpapakumbaba. Na kung minsan, ito yung kondisyon na hindi kayang i-give up. Sige po, ako po ay mag-reconcile na, pero nangingibabaw pa rin yung pride. Hindi makuha yung pagpapakumbaba. Actually, dapat maunang pagpapakumbaba bago magbalik loob. Kasi kung maunang pagbabalik loob, minsan umaabot sa punto na kaya ko ba talaga? Kasi pagdating doon sa pagpapakumbaba, parang mabigat, no? Mabigat ibaba ang sarili. Pangatlo, ang Diyos ay totoo sa kanyang sinasabi at ginagawa niya ang kanyang ipinangako. So nakita natin dito sa kasaysayan mga kapatid ng mga Israelita, nung sinabi sa kanila ng Diyos na sila ay ilalabas, during sa Pasko pa lang mga kapatid, na sila ilalabas, talagang sinunod, tinupad, ginawa ng Diyos sa kanila. So makita natin na sa kasaysayan na ito ay huwag tayong magkaroon ng pagdadalawang isip mga kapatid sa ating pong kanya-kanyang pananampalataya, sapagkat tunay ang pangako ng Diyos. Maaring tayo ay masasabi nga ay maaari tayo ay hindi maging tapat sa ating mga pangako. Ngunit kailanman mga kapatid, ang Diyos ay tapat kapag siya ay nangangako sa bawat isa sa atin. At panghuli, ang Diyos ang may kontrol sa pagkakaloob ng biyaya at pagpapala. Mayroon siyang kapangyarihang pabungahin ang ating mga pagsubok ng mga positibong resulta. Dito mga kapatid, saan ka makakita? No? Ang mga Israelita, oo, meron silang mga naipon, meron silang mga hayop na pinadami, pero saan ka makakita? Hindi nila inaasahan ito na pwede silang makakuha galing sa mga Ehipsyo. Sabi nga, sa mga unbelievers, sa mga hindi nakakilala at kumikilala sa kanilang Diyos, pwede pala silang kumuha ng pagpapala buhat doon. Alam niyo mga kapatid, kung ating titinan, pwede naman. Ibig sabihin ay deserve nila yon kasi yun yung mga hindi na ibigay na bayad sa kanilang mga pagtatrabaho. Deserve nila yon. Pero ang punto mga kapatid, kontrolado ng Diyos saan magmumula at papaano dumating ang biyaya at pagpapala sa ating mga kamay. Diyos mismo ang may kontrol sa mga bagay na yan. Kaya patuloy nating ilagay ang ating sarili sa pananampalataya na ang Diyos ay marami at libo-libo, milyon-milyon ang mga pamamaraan para tugunan ang ating mga pangangailangan. Maging mga kapatid, maging ang ating pong mga hindi kanais-nais na naging karanasan at mga madidilim na mga karanasan at mga nakalipas. Kapag tayo ay nanatili sa Panginoon, yung mga pagsubok na yan, bubunga ng positibong resulta, mga minamahal mga kapatid. So, Ayan, next po tayo. Maraming salamat, Pastor Arniel, sa inyo pong pag-discuss ang point number 1. At sa point number 1, meron po tayong tanong dito na pwede nating pag-usapan din. At sa mga nanonood, ay pwede po kayo mag-comment na inyong sagot para kayo din po ay makapagkaroon ng interaction. Ano po? So ito po yung bahagi ng pagsisiyasat. Paano mo na ipapamuhay ang tunay na pagsisisi sa bawat araw? Anong pangako ang iyong pinanghahawakan? Di ba yung po ay na-discuss si Pastor Ernie kanina, yung klase ng pagsisisi na mayroon si Parao. So, ano po yung sa atin po dito mga pastor, sa mga viewers po natin, paano natin na ipapamuhay yung tunay na pagsisisi? Paano ka nagsisisi? At habang nagsisisi po tayo, ay ano po yung mga pangakong pinanghahawakan po natin? Kasi hindi naman tayo pwede magsisi lang na di ba? Yung parang basta ka lang nakaramdam na guilty ka, ano po, meron tayong pinanghahawakan habang ginagawa po natin yon. And then, sunod po dito is, anong pagsubok sa buhay ang naging blessing in disguise para sa iyo? Ano po? So, tingnan natin ang sagot ni Pastor Ish, and then si Pastor Erniel, and then ang inyong lingkod din po mamaya. Ayan. So, salamat po doon sa mga tanong. Paano ko na ipapamuhay ang tunay na pagsisisi sa bawat araw? Ang aking maisasagot, Pastor, ay walang ibang paraan kundi yung patuloy kang lumapit at magpasakop sa Panginoon, at saka yung hindi ko pag-ulit ng mga bagay na aking nagawa bilang kamalian. Yun ang tunay na pagsisisi. At anong pangako ang pinanghahawakan? Ang aking pinanghahawakan, Pastor, ay yung nakalagay sa 2 Corinthians chapter
5, na ang sabi doon ay lahat ng ipinanganak sa Diyos ay bagong nilalang. Lahat ng mga bagay ay nawala na. At sabi doon ay, behold, sabi doon, everything has become new. So yung pagsisisi ay parang kinakailangan ko siya ng pananampalataya na lagi kong akuin na ako ay bago ng nilalang kay Hesukristo. I have to reckon myself, kinakailangan kong ibilang ang sarili ko na hindi na ako yung katulad ng dati. Para ako yung manatili sa pamumuhay na naayon sa lakad ng isang bagong nilalang na nasa Panginoon. So ang practical kong masasabi diyan, Pastor, ay yung palaging paghingi ng tawad sa Panginoon at pagpapasakop at pagpapasalamat na ako'y patuloy niyang iniligtas, na by faith ay sa pamamagitan ng faith at ng kapangyarihan galing sa banal na Espiritu ay mag-move on ako mula doon sa mga nangyari sa akin in the past at panghahawakan ko yung taglay na kapangyarihan galing sa Diyos para makapagpatuloy. Thank you po, Pastor Ish. Pakinggan naman po natin si Pastor Erniel sa kanyang sagot sa katanungan. Siguro, pukusan ko itong pangalawang tanong, Pastor Josh. Pero sasagot ako ng kaunti doon sa unang tanong. Sa unang tanong, mga kapatid, paano natin na ipapamuhay ang tunay na pagsisisi sa bawat araw? Ito po'y araw-araw na karanasan natin, no? Na dapat hindi humawala sa atin yung mga bagay na nakita nating mali, na tinalikuran natin, at aasahan natin na Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang tumalikod ng tuluyan sa mga bagay na ito. Kasi kung alam mo, lagi ko naririnig ang tao lang tayo eh. Talagang nasa atin yung tendency na magkasala. Hindi naman natin tinatanggi ang ating katangian, ang ating likas bilang tao. Ngunit mga kapatid, ang katotohanan, nandyan ang Panginoon, nangako sa atin. No, na kapag tayo nagpasakop sa Kanya, gagawin niya tayong mga mananagumpay. Kaya tuloy lang sa paghibaka, mga kapatid. Tuloy lang kasi ang ating Panginoon ay tapat sa Kanyang pangako. Pangalawang bagay, anong pagsubok sa buhay na naging blessing in disguise para sa iyo? Sa akin personally, Pastor Josh at Pastor Ish, yung paglipat ko sa Luzon. No? Alam niyo, ang paglipat ko sa Luzon, hindi siya kasama sa plano ko eh. Gawa po nung nandun ako sa Iloilo, iniisip ko na doon ako magpapastor, doon na ang buong buhay ko, ganun, doon ko na spend. Pero may time na nagkaroon kami ng conflict noong isa sa mga kumbaga siguro sabihin na lang nating nagkaroon ako ng conflict sa isang tao. At nung nagkaroon ako ng conflict, medyo nasaktan ako doon. Decide ako na mag-resign. Sabi ko magre-resign na lang ako dito at maghanap na lang ako ng ibang church na paglilingkuran. Although pinigilan ako ng church, pinigilan ako ng mga elders kasi elder ang tatay ko doon, mga tito ko elder din. Kumbaga pinigilan lang ako na wag mo nang intindihin 'yon. Kumbaga hindi naman 'yon ganun ka laking deal, big deal eh. Sabi ko ay sige lang po. Ayoko naman pong magkaroon ng gulo. Ayoko namang may gusot. Kaya sabi ko ako na lang po ang aalis. Alam niyo mga kapatid, nag-apply ako sa isang church. Sinabihan ako na maghintay ka na lang ng mga 1 month. Sabi ko parang mahirap naman to na maghihintay ako eh. Alam nga namang hindi ako kikilos. Alam niyo mga kapatid, bagong graduate pa ako noon, naisip ko na, sabi ko, ano kayang maganda? Ano kayang plano ng Diyos? Tinawagan ako ni Pastor Jonas na papuntahin sa Luzon. Yun yung time mga kapatid na nakarating ako sa Luzon. Hindi ko lubos akalain na magiging ordinado akong pastor sa dakong ito. Una ay hindi ko kabisado ang lugar, paglilingkod, hindi ko alam kung paano, Tagalog pa. Siyempre, Ilonggo ako, yun. Talagang nakita ko, blessing in disguise. Kung hindi nagkaroon ng conflict doon sa taong yon, hindi ako nakarating dito. Pangalawa, tumawag siya sa akin nung nandito na ako. Nakipag-reconcile, naging maayos kami. Kaya nakita ko talaga na yun ay hindi niya gawa, kundi panukala ng Diyos. Ayun po. Amen. Thank you, Pastor Erniel, Pastor Ish, ay inyong na-share. Sa akin naman personally, pag ako ay yung number one question, ang aking basic na ginagawa talaga, practical, is lapit lang ako sa Panginoon. There are times, syempre, pag alam mo nagkamali ka, nakakahiya naman talaga lumapit sa Panginoon. Pero, ang sabi ng Panginoon, lumapit ka lang sa akin. Ano po?
At ang pinangahawakan ko naman ay 1 John chapter 1 verse 9. Di ba? Sabi ng Panginoon doon ay if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So, yun yung personal kong pinanghahawakan. Tsaka yung sa Proverbs 24, I think, ang sabi doon ay, if you fall, keep getting up. Kung ikaw man ay nagkamali, bumangon ka lang ng bumangon lagi sa Panginoon. Kasi, nandyan yung habag at biyaya. At as long as buhay tayo, ay tutulungan tayo ng Panginoon na itama yung buhay natin sa Kanya. Ano po? So, ngayon naman ay pakinggan natin si Pastor Ish sa point number 2, pagpapasakop at pagtatalaga sa Diyos. Dito po sa point number 2 ay i-deal po ni Pastor Ish yung tungkol po sa consecration po ng mga panganay. So, which is somehow, kung hindi po natin ito magiging maunawaan na maigi, ay medyo magiging fog, medyo blurry ito sa pangunawa po natin. So, bigyan natin ng pagkakataon. Pastor Ish? Ayan, dumako na po tayo sa pangalawang puntos, mga kaibigan. Pagpapasakop at pagtatalaga sa Diyos. Ayan, papaano ba isinagawa nila Moises o papaano nila isasagawa ang pagtatalaga at pagpapasakop sa Diyos pagkatapos na sila ay ihatid ng Panginoon sa lupang pangako? At papaano ito nagbibigay ng implikasyon sa ating buhay sa ngayon kung papaano tayo magpapasakop. So, babasahin ko po muna yung mga talata at doon tayo kukuha ng mga paliwanag. Sa panahon po ng mga prinsipyong ituturo ay doon tayo magtatalakay. Ano po? Narito po yung mga talata. Ang sabi po ng Exodus 13 verses 1 hanggang 2 at ganoon din ang verses 11 hanggang 13. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. Kapag dinala ka na ng Panginoon sa lupain ng Kananeo, gaya ng ipinangako sa iyo at sa iyong mga ninuno, at pagkabigay niyon sa iyo, ibubukod mo para sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay bata. Lahat ng panganay na lalaki ng iyong mga hayop ay sa Panginoon. Bawat panganay ng asno ay tutubusin mo ng isang kordero. At kung hindi mo tutubusin ito, iyong babaliin ang liig nito. Lahat ng mga panganay na lalaki sa iyong mga anak ay iyong tutubusin. Ayan. So sabi naman po dito sa mga talatang 14 hanggang 16, at kapag nagtanong sa iyo ang iyong anak sa panahong darating na sasabihin, ano ito? Iyong sasabihin sa kanya, sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Nang magmatigas ang paraon na hindi kami payagang umalis, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, ang panganay ng tao at gayon din ang panganay ng hayop. Kaya't aking inihahandog sa Panginoon ang lahat ng mga lalaki na nagbubukas ng bahay bata, ngunit lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos. Ito ay magiging tanda sa iyong kamay at bilang alaala sa pagitan ng iyong mga mata, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto. So yan po yung mga talata na involved patungkol po dito sa pagtatalaga na isasagawa nila Moises kapag sila'y naihatid na ng Panginoon sa lupang pangako, at yung dahilan na kanyang dapat ito'y maipaliwanag sa mga susunod na henerasyon na magtatanong sa kanila kung bakit nila ito isinasagawa. So napakahalaga sa Panginoon, ano po? Hindi naguutos ang Panginoon ng bagay na sabihin natin ay unreasonable. Laging merong dahilan, at ang dahilan, makikita natin, katulad dito, ay patungkol sa pagbibigay pabalik sa Diyos ng kaluwalhatiang nararapat para sa Kanya. Tingnan po natin itong mga prinsipyong itinuturo. Ang pagpapasakop at pagtatalaga sa Diyos ay isang pagkilala sa Kanya bilang ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay at magpasalamat sa Kanyang kabutihan sa atin. So nakita po natin dito na ang pagpapasakop po sa English po ay submission. Pati na rin yung tinatawag na consecration o pagtatalaga sa Diyos. Ito po ay ang pagkilala sa Diyos bilang may-ari ng lahat. Ano po, mga kapatid, kapag tayo kumikilala sa ating Panginoong Diyos na siyang may-ari ng lahat, ay tayo po ay dapat na magpakita ng ebidensya na ang ating mga buhay ay pag-aari ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, ang bayan ng Israel, nang sila'y iligtas ng Panginoon. Ano po? Dahil nung nag-visit ang angel
sa panahon ng tinatawag na pang-sampung salot, ay pinatay ang mga panganay ng Ehipsyo pero iniligtas ng Panginoon ang mga panganay ng Israelita. At sa kadahilan ng iyon, nais ng Panginoon na lahat ng mga panganay, pati na sa mga hayop, ay para sa Kanya. Ihandog para sa Kanya. Ano po? O italaga para sa Panginoon. Sapagkat yung mga iniligtas ng Panginoon, yung mga nakaranas ng Kanyang salvation sa 10th plague, ano po? Ay Kaniya. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus ay lahat sila ay itatalaga mo at ito'y itutubusin mo para sa akin. So ang pagpapasakop at pagtatalaga sa Diyos ay pagtanggap na kung wala siya ay wala din tayo ng anuman na mayroon tayo ngayon. Tama po iyon mga kapatid ko. Tayo kapag tayo nagpasakop sa Panginoon, ayaw ng Panginoon na mayroong aspeto sa ating buhay na hindi Kanya. Gusto ng Panginoon kapag tayo nagpasakop ay total submission, total consecration, mga mahal na mga kapatid ko. Sapagkat tayo pagmamay-aring buo ng ating Panginoon. Hindi pwedeng meron kang commitment sa isa tapos meron kang commitment sa Diyos. Hindi pwedeng mangyari yun sa tao. Kaya nga yung prinsipyo na hindi ka pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon ay may a-apply natin pagdating sa consecration. Hindi ka pwedeng magtalaga sa isang Panginoon tapos magtatalaga ka sa buhay na Diyos. Hindi pwede yun. Kinakailangang buo, kinakailangang lahat ang ating pagtatalaga. At dapat nating alamin na sa pagko-consecrate at sa pagkilala na ang Diyos ang may-ari ng lahat, mga pastor, mga kasama dito, hindi lamang ito tumutukoy sa kung ano ang meron ka ngayon eh. Actually, tumutukoy pa ito sa mga bagay na darating sa iyo. Hanggang ikaw ay nananatiling buhay, hanggang ikaw ay nasa existence, dahil ikaw ay pagmamay-ari ng Panginoon, anumang dumating sa iyong blessing, anumang ma-produce ng iyong kamay, lalo na yung mga bagay na mabubuting gawa na pwede mong angkinin na ikaw ang pinanggalingan. No, mahal kong kaibigan, lahat ng iyan ay galing sa Panginoong Diyos. So hindi lamang yung mga magandang mga karanasan natin, mga achievements natin in the past, hindi lamang yung sa ngayon, maging sa mga darating na panahon ay sa Panginoon. At yun ang tunay na pagpapasakop at pagtatalaga sa Panginoon. So, maging nga doon sa panahon na kung saan ay sila'y pinatakas ng Panginoon. Dapat i-attribute nila, Pastor, di ba pag sila ay naglo-look back in the past kung paano ginawa ng Panginoon lahat ng mga bagay, yung sinasabi nila lahat. At mas mabuting wala silang kung ano paman na aangkinin sa kanilang sarili kasi napakadali ng Israel malaglag doon sa yung pitfall nila. Madali silang malaglag doon sa pag-iisip na it's because of us, we are a chosen people, we're a special people. Madali nilang angkinin yun na sila ay pinaalis ng Panginoon by His mighty hand. At isipin nila, it's because of us, we're special. No, mga mahal na mga kapatid ko. Laging ituturo ng Panginoon na it is because of the mighty hand of God. Dahil kung wala ang Panginoon, wala ang bayan ng Israel. Di ba sabi nga ng Panginoon, hindi ko naman kayo pinili dahil kayo malakas. Hindi ko naman kayo pinili dahil kayo ay makapangyarihan. Ang totoo pa nga ay kayo ay kaunti. Kayo ay mga walang kakayanan. So gustong ipaalam ng Panginoon, wala. Kung inyong iisipin iyan, kayo nagkakamali. It's all because of my powerful right hand. Ganyan din po sa ating panahon ngayon mga kapatid ko. Madali tayong mahulog doon sa laging patungkol sa atin ang glory and praise and honor. Dapat nating matutunan in whatever we do, whatever produce na magawa ng ating bibig, magaling man tayo magsalita o ano man ang ating mga talento o kaya naman may maging yung mabuting ginawa natin sa tao. Let us all bring back the glory to God. At lagi nating i-point sa Panginoong Jesus ang kapurihan. Sabi dito, hindi sapat ang paniniwala lamang. Dapat tayong kumilos ayon sa ating paniniwala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at paglalaan ng ating buhay sa kanya. Tama po yun. Ano po? Dito, di ba, katulad ng ating mga paliwanag sa mga nakaraan, hindi lamang ito battle between Israel and Egypt. It's not about Israel versus Egypt, but it is about God versus the enemy, Satan. Kaya dapat nating maunawaan mga mahal na kapatid that we play
we play an important role in this battle. At kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, we are just showing na tayo po ay pumapanig sa Kanya. Pag hindi tayo sumusunod sa mga kalooban ng Panginoon, we are just showing, simple as it is, that we are on the enemy's side. So, dito, sa kalagayan ng Israelita, ang gusto ng Panginoon, pinaalis ko kayo sa bayan ng Israel. Alam niyo naman, ang inyo dating sinusundin mga Diyos-Diyos na Israel. No, hindi na. But because kayo ay iligtas ko na, I am now your God. Kaya sabi nga nung iba ng mga narinig ko, declaring about the Ten Commandments, yung about, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. It's not daw, hindi iyon yung 10 prohibitions ng Panginoon kasi nagpapasimula lagi sa huwag, huwag, huwag. But it is about the emancipation, proclamation ng Panginoon, pagpapalaya at pagbabago ng Panginoong paglilingkuran ng Israel. Ano po? Tayo ay tinubos mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Dapat nating pahalagahan ang kaloob na ito at maglingkod sa Kanya ng buong puso. Tunay po yan mga kapatid ko. Yes, ang pagkalaya ng Israel mula sa Ehipto ay isang, sabihin nating shadow o tawag dito is a picture ng pagliligtas ng Panginoon sa ating buhay. Ang reality talaga ay kung paano tayo inililigtas ng Panginoon sa araw-araw. Ano po? Our Egypt is this sinful world. The Egyptian influence ay nangyayari sa ating buhay araw-araw, and the Lord wants us to be delivered from it. At nung tinanggap natin si Jesus, yung deliverance na iyon ng Panginoon, nagpasimula na sa ating buhay. Let us not look back into Egypt and crave for what is there. Ano, di ba? Let us glory in our God, our Lord, na ating siniserve na ngayon sapagkat ang paglilingkod natin sa Kanya is the best, mas mabuti kaysa dati nating buhay. At dapat nating patuloy na pahalagahan iyan sapagkat narito ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. So yun lamang po patungkol dito sa puntos na ito. Thank you, Pastor Ish. Ano po, talagang nakita po natin yung mga principles na tinuturo po ng ano po yung pagtatalaga ng mga panganay. Ano po, kung babasahin lang natin siya plain, parang ako nung binabasa ko siya, sabi ko, ano bang lesson na makukuha natin dito? But true enough, ang Diyos ay nagbibigay po ng mga lessons at thank you, Pastor Ish, inyo pong na-share. Ano po, ito po yung ating magiging questions para po sa ating point number 2. Ito na po yung pagpapahalaga. So, paano ka nagtatalaga ng iyong buhay sa Panginoon sa bawat araw? Gaano kalimit mo ito ginagawa? Kasi si Haring David, ang pagtatalaga niya sa Panginoon, umaga, tanghali, gabi. Ano po? So, yun yung kanyang paraan. So, sa atin sa generation ngayon, mga pastor, sa mga nanonood po, paano tayo nagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon? At gaano to kadalas ginagawa? Kasi minsan, parang nakakalimutan eh. Ano po, kaya minsan tayo ay nauuwi sa pagsisisi. And then, second question po ay, paano mo pinahalagahan ang pagtubos na ginawa ni Jesus sa iyo mula sa kasalanan? So, somehow connected po itong dalawang question na ito. So, tingnan natin ang sagot ni Pastor Erniel and then si Pastor Ish and then naging niyo po lingkod. Pastor? Po, maraming salamat, Pastor Josh. So, makikita natin dito mga kapatid, no, na bawat araw ay mahirap itanggi ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. No, kapag meron tayong karunungan o kaalaman tungkol sa ginawa ng Diyos sa ating buhay, napakahirap tanggihan ang katotohanan na araw-araw tayong nililigtas ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal kapatid, dapat ay ganun din kalimit. Araw-araw din natin gagawin itong pagtatalaga ng ating mga sarili sa ating Panginoon. Sapagkat tunay, no, na itong buhay natin ay hindi atin. Kanya ito mga kapatid. Una, siya ang naglikha sa bawat isa sa atin. Pangalawa, siya ang nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Pangalawa mga kapatid, so paano natin pinapahalaga ng pagtubos na ginawa sa atin ng ating Panginoon mula sa ating mga kasalanan. So, maraming bagay siguro ang pwede nating isaalang-alang mga kapatid. Depende sa ating pagkakaunawa kung paano natin pinapahalagahan itong pagtubos ng ating Panginoon. Sa akin mga kapatid ay araw-araw na papuri. No? Araw-araw na papuri sa ating Panginoon. Na wag mong kalilimutan na maging thankful. Pagmulat ng mata mo, maging thankful ka sa Panginoon kasi ang kanyang pagliligtas, hindi lang doon sa
sa kasalanan eh, kundi yung katotohanan na iniligtas ka ng Panginoon na nakamulat pa ang mata mo, may buhay ka pa. Kasi yung gabi na dumaan sa ating buhay mga kapatid, yun ay ano na, yun ay pagkakataon na ng kaaway na hindi tayo gigisingin sa kinabukasan. Pero nagtagumpay pa rin ang Diyos at ipinaglaban tayo ng Diyos, nagtagumpay pa rin tayo mga kapatid. Kaya ho, huwag tayong makalimot na papurihan at pasalamatan ang Panginoon minuminuto. Sabi nga ni Haring David, he cannot afford to move any moment na hindi magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. So, ganoon din tayo mga kapatid. So, sa akin, ganoon ang magandang gawin natin. So, salamat po. Thank you, Pastor Arnel. Pakinggan natin si Pastor Ish. Habang nagsasalita si Pastor Arnel, naalala ko yung verse, di ba, yung nakalagay sa Lamentations. Ang sabi doon ay, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Diba, ang sarap nga mabuhay yung pag ikaw ay sa umaga buhay pa pala ako. Buti na lang hindi ako na-consume all throughout the night na hindi pinawi ng Panginoon ang aking buhay, di ba? So, tama. Ako'y sumasang-ayon doon at ganoon din ang aking ginagawa na kapag umaga, ay tatalaga mo ang buhay mo sa Panginoon. At sasabihin mo sa Kanya na, Panginoon, ang aking buhay ay sa iyo. Lahat ng aking gawa na mabuti at lahat ng mga bagay na mabuti kong nararanasan ay sa iyo. So sa pamamagitan po noon mga kapatid ko, ay ang Panginoong Diyos nalulugod. Ano po, sa ganoong mga pagbabalik ng papuri sa ating Panginoon. Paano ko naman ito pinapahalagahan yung pagtubos na ginawa sa akin ng Panginoong Jesus? Sa akin, Pastor, yung pagpapahalaga ng patungkol sa kaligtasang aking natanggap sa Panginoon, bukod doon sa pagpupuri, ay maibabahagi ko din yung aspeto na hindi ko mako-contain yung kasiyahan na ako lang yung tatanggap. Mas lalaki kasi yung pagba-value o pagpapahalaga sa ginawa ni Jesus kapag shinare mo. Kasi yung pagliligtas ng Panginoon all-encompassing . So, pag yung aking kasiyahan na ako ay iniligtas ng Panginoon, ay mas lalo ko pang mapapahalagahan kapag hinayaan ko din na hindi lamang ako makaranas ito, kundi ang iba. Ayan. So, yun po ang aking kasagutan regarding sa tanong. Thank you, Pastor Ish. Ano po? Actually, pareho tayo naisip. Sa akin lang, naisip ko yung kanta, di ba? Yung steadfast love of the Lord never ceases. Di ba? Yun yung ganong kanta. Connected siya doon. Pero personally sa akin, ang sagot ko dito sa dalawang same question lang na aking in-erase. Una is yung aking pagsisikap sa tulong ng Panginoon na magkaroon ng yung maintain na connection sa Kanya. Hindi lang sa pagising sa umaga, kundi all throughout the day, bago matulog, yung bang sinisikap mong connect sa Kanya in everything. Kasi nga, once na maputol yung connection natin sa Panginoon, nasa danger side na kaagad tayo. And then another na pagpapahalaga, sa part ng pagpapahalaga ay yung sinisikap mong alisin yung mga bagay na nagdi-distract sa'yo between you and the Lord. Yun yung ginagawa ko sa sarili ko. Kasi at tanggapin natin sa hindi, we all have our distractions. Na sometimes, yun po yung ating kinahuhumalingan na in turn ay parang nagiging Diyos-Diyosan na kasi nga mas nabibigyan natin ng panahon kumpara sa ating panahon sa Panginoon. So, by God's grace, yun yung aking pinag-pray. Panginoon, please remove my taste buds sa mga bagay nito. Alisin niyo po yung aking hilig sa mga makamundong gawain na ito para mas marami akong panahon sa iyo. Kasi mas mahalaga sa akin kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa akin. So ngayon po, pakinggan natin ang point number 3 with Pastor Arnel, pagtanggap at pagyakap sa paraan ng Diyos. So ito na po mga kapatid, yung tatawid na po tayo. They're about to go sa Red Sea. So tingnan po natin ang i-reveal na lesson sa Panginoon mula dito. Pastor Arnel. Puntahan natin ang ikatlong punto mga kapatid, pagtanggap at pagyakap sa paraan ng Diyos. So dito natin makikita yung dito natin makikita yung kababalagan na ginawa ng Diyos at kung ano ang naging epekto nito sa kanyang bayan. Pagkatapos ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, sabihin mo sa anak ni Israel na sila'y bumalik at humimpil sa tapat ng Pahahirot sa pagitan ng Migdol at dagat
sa tapat ng Baal-Zephon. Sa tapat niyon, kayo hihimpil sa tabi ng dagat. Sapagkat sasabihin ng Paraon tungkol sa mga anak ng Israel, nagkabuhol-buhol sila sa lupain. Sila'y nakulong sa ilang. Aking papatigasin ang puso ng Paraon at kanyang hahabulin sila. Ako ay pararangalan sa pamamagitan ng Paraon at sa lahat ng kanyang hukbo. Malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon at gayon ang kanilang ginawa. Next. Nang ang Paraon ay papalapit na, tumingin sa likuran ng mga anak ni Israel at nakita ng mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. Sila'y lubhang natakot at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang? Anong ginawa mo sa amin at inilabas mo kami sa Ehipto? Hindi ba ito ang sinasabi namin sa iyo sa Ehipto? Hayaan mo kaming mag-isa at pabayaan mo kaming makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang. So dito natin makikita mga kapatid na ang unang bahagi doon sa aking binasa mga kapatid sa outline na ang dinala sila ng Panginoon doon sa lugar kung saan magmumukha silang wala nang pupuntahan. Kasi yung kabila noon, bundok. Tapos ang kaharap nila, dagat na. Tapos sa likod nila, nandun yung mga Israel doon, yung mga Ehipsyo manggagaling. So, ipinakita yun kay Paraon na, oy, nagkabuhol-buhol na sila. Hahabulin na natin sila. Talaga ang Panginoon nag-lead sa kanila eh. Dito kayo dumaan. Di ba? Dito kayo dumaan. Pagdating doon mga kapatid, noong nandun na sila, nandito na ngayon, dito na ngayon nagkaroon ng reaction ang mga Israelita. Nagreklamo na sila. Porque ba walang dito mo kami dadalhin para dito na kami mamamatay? Maigi pang doon na lang kami mamamatay para doon na kami ilibing kaysa sa dito kami ilibing, maglingkod na lang kami sa mga Ehipsyo. Minsan mga kapatid, nakakatawa no? Minsan pag dumadating sa punto na tinugon ng Diyos ang ating mga panalangin. For example, nagpray tayo, Lord, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya. Pag binigay sa atin ng Diyos yung pagsubok na magiging daan para magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pag-aagam-agam na, ay, parang mas mainam pa pala nung hindi ako nananampalataya. Ang karanasan ko ay maganda-ganda pa. So, dito mga kapatid, gusto pa nila, ibalik mo na lang kami sa Ehipto. Doon na lang kami maglingkod sa mga Ehipsyo. They're trying to say na babalik na lang sila sa pagkaalipin kaysa sa makaranas sila ng nakakatakot na karanasan without knowing kung ano ang end ng bagay na yon. Kasi kinalimutan nila na nandun ang Panginoon. Nagli-lead sa kanila, leading, still continuous ang leading ng Panginoon sa kanila. Bigla nila yung kinalimutan, mga kapatid. Talagang nag-isip na sila, ay wala na, ito na yung katapusan namin. Nakakalungkot, no? Minsan ganyan din ang nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Pag dumating sa atin yung mga pagsubok, nawawala tayo sa pananaw na kaya ibinigay ng Panginoon para maging dalisay ang ating pananampalataya. Next, puntahan natin mga kapatid ang ilang bahagi pa ng ating pag-aaral. Sabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na iyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Napakasarap mga kapatid, balik-balikan itong pangako ng Diyos. No? Na kung ating ilalagay sa ating pong presenteng pamumuhay mga kapatid, ang Diyos ang gumagawa ng kaparaanan para tayo'y makalagpas sa mga bagay na ating kinakaharap. Lalo na sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Alam niyo mga kapatid, ang likas ng tao, hindi siya tatawag sa Diyos hanggat may nakikita siyang paraan na pwedeng makawala doon sa kanyang kinasasadlakang kalalagayan. Pero gusto ng Diyos, mga kapatid, na talagang mawalan tayo ng paraan. Sabi nga ay, pagbasag na tayo, pagwasak na tayo mga kapatid, wala na tayong kakayanan na buuin pa ang sarili natin. Ang kailangan nating gawin ay humiling na sa Diyos na siya ang bubuo sa atin mga kapatid. Ito yung kung atin titingnan mga kapatid, no? Itong karanasan ng mga Israelita, talagang dinala sila ng Panginoon sa lugar na ito. Sa kalalagayan na ito kasi iba ang kanilang pananaw. Ang gusto nilang mangyari, yung kaya nilang paniwalaan lang, yung nakikita lang nila.
hanggang doon lang, nililimitahan nila ang kanilang pananampalataya. Pero dito mga kapatid, gustong-gusto kong sinabi ni Moises. Sabi niya, huwag kayong matakot. No? Magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang inyong gagawin, manahimik. Manahimik. So, I hope mga kapatid, no, na sa ating pong mga karanasan, mabibigat man yan, ay talagang tangkilikin natin, yakapin natin ang paraan ng Diyos kung paano niya tayo ipagtatanggol at ipapanalo. Ito pong mga prinsipyong itinuturo, kahit na nakaharap sa isang tila imposibleng sitwasyon, ang Diyos ay may kapangyarihang gawing posible ang mga bagay na imposible para sa atin. Mga kapatid, sa Panginoon, wala pong imposible. So, doon lang po ipinapakita ng Diyos sa atin ang katotohanan na ang ating kakayanan ay may hangganan. Pero ang Kanya ay wala. Gusto kong idiin yan mga kapatid. Gusto kong balik-balikin yan sa ating mga puso't isip lagi na ang ating kakayanan ay may hangganan, ngunit ang sa Panginoon ay wala. Pangalawa, ang pamaraan at panahon ng Diyos ay madalas na hindi natin nauunawaan. Subalit inaasahan niya na pipiliin nating magtiwala kahit hindi pa natin lubos na maunawaan. Dito na papasok mga kapatid ang tinatawag na pagiging dependent natin sa Diyos. Kasi talagang ang tao gagawa ng paraan. Sabi nga, didiskarte ako, pastor. Kaya ko to. Ano na yung aking pinag-aralan kung hindi ko gagamitin dito? Ano na yung mga pagpupuyat ko sa banal na kasulatan kung hindi ko i-apply ang aking nalalaman sa pananampalataya? Alam niyo mga kapatid, hindi naman yan dinidisregard eh. Ang punto lang dito mga kapatid, ay nais ng Diyos na lagi tayong dumepende sa Kanya. Alam niyo, kahit sila Haring David, sa panahon na sila po ay binago na ng Diyos, sa panahon na sila ay sinuko na ang kanilang sarili, doon mo na makita na kahit ang makapangyarihan at matapang na hari, talagang dumidepende na sa Diyos. So, gaano pa kaya tayo mga minamahal mga kapatid? Pangatlo, ang paraan ng paglaban ng Diyos para sa atin ay ibang-iba sa ating pamamaraan. Hihilingin ng Diyos na maging tahimik kayo o tayo at maghintay kahit gusto na nating kumilos. Alam niyo mga kapatid, may panahon na talagang ako dyan. Sabi pa sa mga dyan sa Batangas ako, ako ga. Alam niyo mga kapatid, sa pagkukumpara natin sa paraan ng Diyos at sa atin, minsan talagang gusto natin yung paraan natin eh. Ay dapat ganito kasi ang mangyari. Ito yung inaasahan ko, ito yung pinanalangin ko. Alam mo mga kapatid, tanggapin pa rin natin ang katotohanan. Ang pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating pag-iisip. Mas mataas ang pag-iisip ng Diyos sa ngayon kay Isaias mga kapatid. Kaya dito sa puntong ito mga kapatid, napakaganda ng hiling ng Diyos. Manahimik tayo at tingnan natin paano siya kumilos. Alam niyo, nagiging karanasan natin sa ating buhay, pag dumadating ang malalaking pagsubok, wala namang hinihiling ang Diyos na iba sa atin eh. Lumuhod, manalangin, at umasa na tayo pagtatanggol ng ating Panginoon. Napakadali ng gusto ng Diyos na mangyari. Pero minsan, ginagawa natin komplikado ang mga bagay. Lumalaban ang Diyos para sa atin upang bigyan tayo ng dahilan na mabuhay at magpatuloy sa buhay. Ito mga kapatid, ang nagpapahayag ng paano ang pag-ibig ng Diyos ay masagana para sa ating lahat. Ginagawa niya ito para sa atin. Magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng magpatuloy sa buhay. Kasi mga kapatid, kung ang Diyos tatalikuran tayo, ay sino pang kakapit at sino pang may kakayanan na kumapit sa buhay mga kapatid? Alam nyo, walang tao nakakayaning mabuhay sa panahon na siya tatalikuran ng Panginoon. Kaya ang Panginoon hindi tumatalikod sa atin. Ipinaglalaban tayo ng Panginoon. Kaya ang karanasan natin kapatid, kung sino man tayo ngayon na nanonood at sumusubaybay sa programang ito, anuman ang mga pinagdadaanan natin mabibigat sa panahong ito mga kapatid, ipinaglalaban tayo ng Diyos. Ipinaglalaban tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pag-asa sa Kanya lamang. Yan lang po. Amen. Thank you, Pastor Arnel, sa inyo pong naibahagi na po. Ganda ng part na ito. Actually, personally, meron po akong sermon about specific to sa verse na ito. Pero yung mga nabanggit ni Pastor Arnel ay hindi ko pa naiisip. So, thank you, Pastor Arnel, for sharing your thoughts and reflection. Para po sa huling segment po ng tanungan po natin, ito po yung ating bahagi ng pagtitimbang. Anong karanasan sa buhay ang naranasan mo na kahit hindi mo naiintindihan, ay pinili mo rin magtiwala sa sumunod sa Panginoon? Ano ang naging resulta?
And then, anong mga pangako sa Biblia ang pinanghahawakan mo sa tuwing hindi mo nauunawaan ang mga nangyayari? So, unahin natin si Pastor Ish and then si Pastor Ernest. Pastor? Ayan. Siguro, Pastor, sagutin ko nila yung pangalawa, parang medyo mahaba kung magkwento pa ako ng part dito sa pang-una. Sabi dito, anong mga pangako sa Biblia ang pinanghahawakan mo sa tuwing hindi mo nauunawaan ang mga nangyayari? Ayan. Ang sabi ng Panginoon ay, huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay. Sabi ng Panginoon, aalalayan kita, itatayo kita gamit ang aking kanang kamay. Yan yung mga pangako na aking pinanghahawakan kapag hindi ko alam yung mga bagay na nangyayari sa palibot ko o kaya na may sitwasyon na minsan ay nagkakamali ako ng desisyon at minsan ay nagiging magulo ang resulta. Pero kapag ibinigay ko sa Panginoon ay pag natapos yung kanyang paggawa, ang masasabi ko lang ay pasalamat sa Panginoon at talagang siya ang gumawa ng kaparaan ng ako'y makaalis doon sa sitwasyon na iyon. Na meron din akong mga karanasan in the past na kung saan ay talagang dumating yung time na parang I'm breaking. Talagang ako'y parang hindi ko na kaya, I want to give up. And then sabi ko lang sa Panginoon, Panginoon, kung alam ko naman po ang iyong kalooban, hindi ko na po talaga kaya eh. Hindi ko na kaya. Basta ang gagawin ko po ay nagtitiwala ako sa iyo. Kapag ikaw ay nagpakita ng isang tsansa na ako ay makakalis dito, ay gumawa nga ang Panginoon. And then, kinuha ko agad yung opportunity na yan, Pastor. Hindi ko kinakailangan palagpasin. Hindi ko kinakailangan palagpasin. Dahil alam ko yun na yung open door ng Panginoon para sa akin. And I'm thankful na ako yung nakaalis sa ganoong sitwasyon. At yung mga pangako na yun ang aking pinanghahawakan. Thank you, Pastor Ish. Pahinga naman ba natin si Pastor Ernest? Nakakatuwa yung karanasan ni Pastor Ish, no? Makikita natin na gusto ko yung sinabi niya eh. Nagbukas ng Panginoon ng pinto. No? Sa ating mga karanasan, mga kapatid, dumadating sa punto na nakikita natin talaga at nararamdaman natin na ito na yon. Ito na yung binigay na chance ng Panginoon. Why not grab it? Kasi pag hindi pa natin grinab yan, mga kapatid, talagang tayo rin ang pipili ng ating patutunguhan. So dito, mga kapatid, gusto kong sagutin to, Pastor Josh, sa isang kanta. No? Kumanta ka kanina eh. Itong kanta nito, mga kapatid. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Alam niyo, mga kapatid, ang daming pangako ang Biblia. No? Ang daming pangako ang Biblia na pwede natin panghawakan. Pero ang nais kong iwanan sa inyo, sa ating po mga taga-subaybay, panghawakan natin ang pag-ibig na ipinahayag ni Jesus. Hindi niya tayo dadalhin doon sa bagay o sa karanasan na hindi mabuti para sa atin. Lahat ng panukala ng Diyos ay the best at mabuti para sa atin. Kaya mga kapatid, panghawakan natin ang pangako. Mismo ang Panginoon ang panghawakan natin. Yung kanyang ipinahayag na pag-ibig sa atin sa magitan ng pag-alay ng kanyang buhay. Sapat yon at sobra-sobra yon na ating panghawakan. And sa kanyang banal na salita, ang dami-daming pangako na pwede na panghawakan sa Panginoon. Yan po, Pastor. Thank you, Pastor Ernest, Pastor Ish. Sa akin naman ay siguro yung pinakamabigat para sa akin, sa part ng ministry siguro nandun ako sa Mindoro. You all know the background ko, ano man ang nangyari doon. But isa lang yung pinanghawakan ko nun, actually sa quotation Ellen White, Acts of the Apostles, page 29. Ang sabi doon ay, labor in faith and confidence, for the time will never came that I will forsake you and I will abandon you. So, I will strengthen you, guide you, and do all your work. Yun yung pinakang point ng quotation. Sabi ko, yun lang talaga yung talagang pinanghawakan ko sa sige lang, kahit na dumating ako sa point na pakiramdam ko na parang wala akong kakampi, parang ako lang mag-isa na nagpapatuloy sa ministry, hindi naman ako i-abandon ng Panginoon. Sasamahan ako ng Panginoon. And I glad, masaya ako na na-experience ko yun kasi naging blessing in disguise siya sa akin na doon ko nakita na ang Panginoon na hindi naman talaga nagpapabaya. And every time na I will look back on that, talagang
Sabi ko, wala akong dahilan para tumigil sa ministry. Wala akong dahilan para mag-stop kasi nga na-sustain niya na ako eh. And sinusustain pa rin niya ako hanggang ngayon. So yung mga experiences na naranasan ko sa Panginoon, yun yung isa sa mga pinangahawakan ko na ang Diyos ay nandyan. Hindi siya tulog, hindi siya nakapikit. Alam niya kung ano yung kung ano man yung dumating sa buhay ko, He will see me through sa mga bagay na yun. Ano po? So punta po tayo sa last point. Point number 4, pagsulong na may pananampalataya sa Diyos. Pastor Ish? Ayan, dumako na po tayo sa pang-apat na P dito sa ating pong 4Ps discussions. Pagsulong ng may pananampalataya sa Diyos. Ayan, dito na po yung punto mga kapatid na sabi ng Panginoon ay move forward. Ayan, sabi ng Panginoon. Kasi dumating sila sa point na natatakot na sila. Yung binahagi ni Pastor Arniel. Yung hindi nila alam ang gagawin kasi napagitnaan sila ng mga humahabol ng mga Ehipsyo tapos ang nasa harapan nila ay walang daan kasi dagat. Ano po? So sabi po ng mga talata, ito babasahin ko po. Exodus 14:15-17. Atas ng Panginoon sa Israel at sa atin ngayon, sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit tumatawag ka sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Aking pagmamatigasin ang puso ng mga Ehipsyo upang sundan nila kayo at ako'y magkaroon ng karangalan kay Paraon at sa buong niyang hukbo, sa kanyang mga karwahe at sa kanyang mga ngabayo. Ayan, tuloy tayo. Pagkatapos, ang anghel ng Diyos nasa unahan ng hukbo ng Israel ay umalis at nagtungo sa hulihan nila. At ang haliging ulap ay umalis sa harap nila at nagtungo sa likod nila. Ito ay lumagay sa pagitan ng hukbo ng Ehipto at ng hukbo ng Israel. Mayroong ulap at kadiliman. Gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. At tuloy pa tayo, ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Humabol ang mga Ehipsyo at pumasok na kasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ng Paraon at ang kanyang mga karwahe at ang kanyang mga ngabayo sa pagbabantay sa kinaumagahan, tinunghayan ng Panginoon ng hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. Kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe, kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo, takbuhin na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. Nakita niyo po yun mga kapatid. Na amazing ang story ng pagtakas ng bayan ng Israel. Ano, talagang mapapansin ko, Pastor, sa aking mga binasang talata, hindi man nakikita ng bayan ng Israel na merong anghel na nasa unahan nila, na talagang gumagabay sa kanila bukod pa doon sa haliging ulap at haliging apoy na kung saan ay ihinarang ng Panginoon sa pagitan ng mga Ehipsyo at ng hukbo ng Israel. Akalain mo magdamag na humaharang iyon at sa kinaubagahan doon sila tumakas. At ang ginawa ng Panginoon, napaka-detalyado, kanyang pinagsisira yung mga gulong ng mga karwahe at ang sabi noong mga tao ay habulin na lang natin sila dahil kitang-kita na natin na tayo ay hindi natin ang kalaban ng Israel, ang kalaban natin ay ang Panginoon ng Israel. Nakita po ninyo yan mga kapatid. Ang akin lang masasabi dito, Pastor, bago tayo dumako din sa mga prinsipyo itinuturo, ang paraan ng Panginoon talaga, hindi niya, Pastor, pinapakita lahat ng kanyang plano. Ang ginagawa niya ay putol-putol baga. Bakit kaya ganun? Dahil nga naman, pag pinakita agad ng Panginoon ang plano niya sa bayan ng Israel ay hindi madidevelop ang kanilang patuloy na pagbalik at paglapit sa Panginoon upang sila ay magkaroon ng unti-unting paglago sa kanilang pananampalataya. Iyon ang gusto ng Panginoon. Kaya tingnan mo, pwede namang sabihin niya ng Panginoon kay Moises na ilalatag niya nung siya tinawag sa nagliliyab na puno, di ba? O ito lahat ang mangyayari. Hindi Pero
segment by segment at iba't ibang mga karanasan. Why? Gustong ipakita ng Panginoon na wala talaga silang magagawa, and only in coming to Him, doon lang sila makakasumpong ng solusyon sa kanilang mga problema. Madalas nauunatin muna ng Panginoon ang ating pananampalataya bago niya isagawa ang kanyang mga himala. Tama po yan. Yun, sa pamamagitan ng mga trials na ito, ay para silang inunat ng Panginoon. Ano po? Until na halos mag-break sila para sila ay lumapit sa Panginoon. At doon nagpakita ng himala ang Panginoon. Sabi ko nga, isa sa aking mga prinsipyo, itinuturo ko palagi ay, without faith, there is no miracle. Ano po? Ang pananampalataya ay hindi garantiya na hindi na tayo makakaramdam ng takot. Sa halip, ito ay isang tulong ng Diyos upang ating malabanan at malampasan ang takot. Tunay po iyan. Yung fear, ano po, lalo na pagdating sa judgment and gospel, hindi yan pwedeng alisin lagi yung judgment na mga message about warning. Kasi yung fear can be used for people to be reminded that it is the Lord that they need para sila lumapit sa Panginoon. Sabi po dito, ang totoong nagpapalago ng pananampalataya ay hindi ang makalampas sa pagsubok, which is, tama po yan, kundi ang maranasan at yakapin ng tulong ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Tama po, dapat natin laging isipin na yung kapag tayo nakalagpas, it's not because of us, but because of God, dahil sa kanyang tulong sa atin. Ang kailangan lang talaga ng Panginoon sa atin yung willingness, but all the effort, mga mahal na mga kapatid ko, pagdating sa mga bagay na yan, pinapakita ng Panginoon that it is all done by Him. May mga pagkakataong ipinapahintulot ng Diyos na maranasan natin ang pagsubok upang matuto tayo ng pagpapasakop at ihanda tayo na tumanggap ng saganang pagpapalang inihahanda niya para sa atin. Yes po, kaya ayaw ng Panginoon talaga ng reklamador Yung mga Israelita, ang gusto agad nila ay gumawa si Moises ng paraan o kung ano. Dapat lagi silang lumapit sa Panginoon. And yun ang gustong i-develop ng Panginoon sa kanila. Dahil nga itong karanasan ng Israel, ay dapat matuto tayo dito sapagkat ito po yung refleksyon ng ating sariling kaligtasan. Every time na meron tayong kinakaharap na mga pagsubok, huwag tayong pupunta doon sa ating sariling diskarte. Kailanman hindi iyan nagdala ng tama sa ating buhay. Lagi tayong lumapit sa Panginoon dahil lahat ng mga bagay, kapag tayo sumuko sa Panginoon, para bang sinasabi ng Panginoon, I got you covered. Lahat, your protection, all the things that you need, everything. Hindi ko na may isa-isa pa. Basta kapag tayo nagpasakop sa Panginoon, lahat ay ipagkakaloob niya upang magtagumpay. Ang kailangan lang talaga is willingness na tayo ay sumulong ayon sa kanyang utos para sa atin. So pagsulong na may pananampalataya sa Diyos, ganun din sa ating buhay mga kapatid ko, let us depend on our God, let us give ourselves to Him, and let us see how the Lord will do great things in our lives. Thank you, Pastor Ish, for emphasizing po ng point number 4. Ano po, in conclusion po, ayun, meron pa pala dito sa conflict and courage, Pastor Ish. Ayan, ang sabi dito ay page 92. Ang mahalagang aral na ito ay para sa lahat ng panahon. Madalas na puno ng panganib ang buhay Kristiyano at tila mahirap tuparin ang tungkulin. Ang mga balakid na pumipigil sa ating pagunlad ay hindi mawawala kung tayo ay nag-aalinlangan at nagdududa. Yaong mga nagpapaliban ng pagsunod hanggang sa mawala ang lahat ng pag-aalinlangan at wala ng panganib ng pagkabigo ay hindi nasusunod. Kaya sabi dito, ngunit ang pananampalataya ay matapang na nag-uudyok na sumulong, umasa sa lahat ng bagay, maniwala sa lahat ng bagay. Isa rin sa nakita ko, Pastor Ish, bago tayo mag-conclusion, po, yung senaryo ng buhay po natin, hanggat hindi tayo natututo, in different forms, ibabalik tayo ng Panginoon sa ganong, somehow same challenges, hanggang sa ma-realize natin yung dapat nating matutunan. So, for example, nagka-problema tayo sa finances. Hanggat hindi tayo natututo sa finances, in a way na magdedepend tayo sa Kanya, yung mga circumstances, parang kung titingnan mo maigi pa, parang paulit-ulit lang. Until such time, you will realize na, ay, dapat pala ako magpasakop sa Panginoon, dapat pala ang Diyos ang magmamanage sa mga bagay nito. So, ang buhay po natin ay may mga puntos na inaalaw tayo ng Diyos sa dumaan sa mga pagsubok for us to remember and realize kung sino talaga ang Diyos sa buhay po natin. Ano po? So maraming salamat Pastor Erniel, Pastor Ish for sharing your thoughts and reflection. Salamat po sa pag-share ng purpose po natin.
Meron po ba kayong closing or final words, appeal sa ating po mga viewers? Unahin natin si Pastor Erniel and then si Pastor Ish. Gustuhan ko yung nagustuhan kong idein yung huling bahagi, mga kapatid. Yung pag hihintayin pa natin na nakikita na natin na parang wala nang pagkabigo, saka na tayo susunod. Pero sinasabi ng talata ay hindi na tayo susunod. Kumbaga hindi na yung darating sa atin na ma-realize pa natin na susunod tayo. Kasi ang hinahanap sa atin ng Diyos, yung hindi natin nakikita pero aasahan natin at mananampalataya tayo. Kasi doon niya tayo pagkakalooban ng pananampalatayang buhay, mga kapatid. So sa ating pong mga nakagiging karanasan at araw-araw na hamon, mga kapatid, ating pong isentro ang ating pong mga mata sa ating Panginoong Hesus, na bagaman may mga tendencies na maaring mabigo tayo sa mga ginagawa natin, ay magkaroon tayo ng pag-asa na dahil nandiyan ang Panginoon, magtatagumpay tayo. So I hope na ang ating pananampalataya ay ating pong may develop dahil aasahan natin ng Diyos na nakikipaglaban para sa atin. Sa akin naman po, tayong lahat po personally, meron tayong kanya-kanyang mga dagat na pula. Ano po? At tayo ay makakatawid lamang sa tulong ng ating Panginoon. Sa halip na tayo umasa sa ating sarili o kaya naman ay tayo ay magpakain doon sa parang tayo ay magpakain sa sistema ng sanlibutan o kaya naman doon sa sarili nating mga emosyon. Kapag yan ang nasunod sa ating buhay, tayo po ay tayo mapapahamak. Hayaan po natin na sa halip na emosyon lagi ang ating pong susundin, mag-reflect tayo. Dapat refleksyon. I-reflect natin ang ating sarili sa karanasan ng bayan ng Israel at kung papaano po sila ay natuto by a hard way. We can avoid that, mga mahal na mga kapatid, sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Panginoon at patuloy na pagsunod sa kanyang mga nais para sa ating buhay. We can learn at tayo po ay makikita natin kung paano little by little, step by step, the guiding hand of God is always there, always in the front, para tayo ay gabayan hanggang makatawid tayo sa ating mga mahirap na mga karanasan sa ating buhay. Yun lamang po at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen, amen. Thank you, Pastor Ish, Pastor Erniel. Sa akin naman po, always remember, mga kapatid, na with God's blessing, God's interventions, God's provisions, comes great responsibility. So lahat po tayo ay merong bawat bagay na ginagawang mabuti ng Panginoon sa atin, may kaakibat po yung responsibilidad. So kailangan po natin panindigan, especially yung atin pong pagtayo para po sa ating Panginoon. No matter what happens, kada man kabigat ang sitwasyon ng buhay, hindi natin iiwanan ng Panginoon sapagkat ginagawa ng Diyos yung pinaka-the best para sa atin. Ano po? Yes. So maraming salamat po, mga kapatid, sa lahat po nag-comment. Bago po tayo ipag-pray ni Pastor Ish, ay makikinig po muna tayo ng isang himig ng awit. Kung naging malungkot ang iyong buhay dahil sa problema na iyong dinadala, mayroon kang pag-asa, malalapitan, kaibigan. Siyang nagmamayari sa'yo, siyang nagbigay ng buhay mo, siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y kaniyang papawiin. Sa bawat araw, sa bawat sandali, kanyang pinadama pag-ibig ng Diyos Ama. Huwag kang mag-alinlangan na siya ay lapitan, kaibigan. Siyang
papawiin. Problema mo'y kaniyang papawiin. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang papuri at pagsamba ay amin pong ibinabalik sa iyo, mahal na Panginoon. Napakadakila niyo po sa buhay ng iyong mga lingkod. Noon pa man, ngayon, at maging sa mga darating na mga bukas, taon, panahon ng aming buhay. Mahal na Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat iyo pong ipinaalala sa amin ang karanasan ng bayan ng Israel sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. Mahal na Panginoong Diyos, natutunan namin na sa aming mga sariling pamamaraan, kami po ay walang magagawa. At maging ang aming mga emosyon ay hindi po namin pwedeng pagtiwalaan. At sa halip po na kami sa harapan ng pagsubok ay magreklamo o kaya naman ay gumawa ng mga bagay na mag-isip na parang babalik na kami at susuko, Panginoong Diyos, tinuturuan niyo po kami na magtiwala sa iyo sapagkat nariyan ka at hindi mo kami pababayaan. Yan ang iyong pangako. Salamat, mahal na Panginoon, na sa pananampalataya, sasamahan niyo po kami hanggang sa kami po ay makatawid at ang amin pong mga sarili ay makita namin na patuloy na lumalago at mas lalo pang napapalapit ang aming mga koneksyon sa iyo. Mahal na Panginoong Diyos, purihin ang iyong dakilang pangalan. Nawa po sa aming pong mga buhay ay amin pong makita palagi ang pagkilos ng iyo pong makapangyarihang kamay. Iyo po nawang imulat ang mga mata ng aming puso upang sa ganon ay amin pong makita palagi na ikaw ang nangunguna sa daan at hindi kami iiwan upang kami po'y panatag na sa tuwid-tuwi na ay pagtiwalaan ka, mahal na Panginoong Diyos. Patawad po sa anumang mga pagkukulang na amin pong nagawa. Amin pong inaasahan na ang pagpapala mula sa pag-aaral ng iyong mga salita ay ipagkakaloob niyo po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Salamat, Pastor Ish, Pastor Erniel, sa inyong panahon. Magkita-kita po tayo next week dito po sa 4Ps Discussions. Lesson 7 na po tayo. So, sumayin niyo po mga pala ng Panginoon at patuloy nating maranasan ang kanyang kabutihan sa ating buhay.